Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag narinig mo ang salitang exotic pets? Alam ko na para sa iba, ito yung mababangis na hayop ngunit inaalagaan ng mga tao. Pero alam nyo ba na hindi lang puro delikadong hayop ang inaalagaan kapag sinabing exotic pets? Kung minsan, tumutukoy rin ito sa pag-aalaga ng mga hayop na bihira lang makita sa wild o yung hayop na hindi naman native o matatagpuan sa isang lugar. Medyo malawak ang usapin ng exotic pet industry kaya naman naisipan kong gumawa ng video na magbibigay linaw sa inyo kung ano ba ang industriyang ito. Bakit maraming tao ang naiingganyong mag-alaga ng mga exotic animals at bakit marami ang tumututol rito? Sa dulo ng video, dapat ay makapag-decide ka kung masama ba ang mag-alaga ng exotic pets o hindi. Umpisahan natin ang kwentuhan sa kung ano nga ba ang industriya ng exotic pet. Kapag sinabing exotic pet industry, ito yung pagbibreed, pagbebenta at pag-aalaga ng mga kakaibang hayop na hindi naman natin nakasanayan. Kapag pumasok ka sa tindahan ng exotic pets, hindi mga aso at mga pusa ang bubungad sa iyo, kundi mga tarantula, ahas, unggoy, scorpion at kung ano-anong kakaibang hayop. Madalas sa mga hayop na ito ay nagmula pa sa iba't ibang parte ng mundo at ibinabiyahe sa mga exotic pet shops. Ang mga hayop na madalas ibenta rito ay ahas, parrots, sugar gliders, leopard geckos, tarantulas, tortoise at fennec foxes. Ang pinakamabenta ay ahas, lalo na ang ball python dahil ang ahas na ito ay kalmado at hindi agresibo. Wala itong kamandag kaya hindi nakamamatay ang kanilang tuklaw. Kapag nilagay mo ito sa pwesto na may katamtamang init at medyo mamasa-masa, siguradong magiging malusog ang ball python. Dito sa Pilipinas, ang mga ahas na ito ay nagkakahalaga mula 2,000 hanggang 30,000 pesos. Mas maganda ang kulay, syempre mas mahal. Umuuso na rin ang bentahan ng parrots gaya ng African Greys, macaws at cockatiels. Maraming tao ang naiingganyong mag-alaga ng parrot dahil sa angking ganda at talino ng mga ibon na ito. Kinaaaliwan rin ito ng marami dahil sa kaya nitong gayahin ang boses ng tao. Kung plano mong mag-alaga ng parrot, dapat ay palagi mo itong bigyan ng atensyon. Gustong-gusto kasi nito ang maraming interaksyon sa kanilang amo. Umaabot ang halaga nito mula 1,000 hanggang 200,000 piso depende sa species ng parrot. Ang isa pang madalas bilhin sa mga exotic pet shop ay ang tarantula. Kinaaaliwan rin ito ng mga exotic pet collector dahil sa kakaiba at astig nitong itsura. Ayon sa mga nakapag-alaga na ng tarantula, isa raw ito sa pinakamadaling i-maintain na exotic pet. Dito sa Pilipinas, pwede kang makabili nito mula 500 hanggang 10,000 piso. Kahit masakit sa bulsa at mukhang delikado ang mga exotic pet, bakit maraming tao ang naihilig na mag-alaga nito? Ang sabi ng iba, napakasarap daw sa pakiramdam ang mag-alaga ng ganitong klaseng hayop. Dahil nga sa maukulay at kakaibang itsura ng kanilang mga alaga, takaw tingin ito sa mga tao. Lalo na kung ikaw lang ang mayroong ganitong alagang hayop. Katulad na lang ng parrot na kayang magsalita o ng ahas na mukhang delikado pero maamo sa tao. Nakabubuti rin daw sa publiko ang makakita ng exotic animals dahil mas maraming tao ang nagiging curious tungkol sa buhay ng mga hayop. Nang dahil raw sa exotic pets, mas maraming tao ang nagiging interesado sa usapin ng zoology, ecosystem at nature conservation. Marahil ang pinakamadalas na dahilan kung bakit may nag-aalaga ng exotic pets ay dahil sa nakaka-relax daw ang mag-alaga nito. O diba't napakasarap panuorin ng mga pambihirang isda habang sila'y lumalangoy o di kaya naman ay pagmasda ng mga geckos habang sila ay naglalakbay sa kanilang maliit na kulungan. O kaya naman ay pakinggan ng mga huni ng mga naggagandahang ibon habang ikaw ay nagpapahinga. Kahit na maraming magandang epekto ang pag-aalaga ng exotic pets, mukhang marami din itong masamang epekto sa kalidad ng buhay ng hayop.
Ang pinakamadalas na downside ng pag-aalaga ng exotic pets ay ang hindi maayos na pwesto na tinitirahan ng hayop. Madalas kasi sa mga hayop ay inilalagay na lang sa maliliit na hawla o kaya naman ay sa maduduming kulungan. Kawawa naman ang mga hayop sa kulungan na ginawa ng mga tao. Dahil sa pangit na kondisyon ng tinitirahan ng hayop, madalas sa kanila ay namamatay sa stress. Nagiging delikado rin ang mga exotic pets habang sila ay lumalaki. Gaya na lang ng mga baby na leon. Cute lang sila habang bata, ngunit sa paglipas ng ilang taon, para na itong halimaw na kayang kumain ng tao. Kahit ikaw pa ang nag-alaga sa hayop noong baby pa sila, pwede ka pa rin itong saktan paglaki. Meron ding iba't ibang uri ng virus at bakterya na pwede nating makuha sa mga wild animals. Gaya na lang ng salmonella, rabies, bird flu at swine fever. Pinaghihinalaan din ng mga scientists na ang kumalat na COVID virus ay nanggaling sa exotic animals na hinuli ng mga tao sa gubat ng China. Marahil ang pinakamasamang epekto ng exotic pet industry ay ang paghihikayat sa mga tao na hulihin ng mga wild animals para gawing alaga sa bahay. Ang tawag rito ay animal cruelty dahil sa pilitan mong kinuha ang hayop sa likas nilang tahanan. Kapag nagpatuloy ang pangunguha ng mga tao sa mga wild animals, maaaring maubos ang kanilang populasyon. Gayunpaman, marami pa ring tao ang nahihikayat na humuli ng wild animals kahit na sa iligal na paraan. Alam mo kung bakit? Pwede ka kasing kumita ng maraming pera kapag nakapagbenta ka ng exotic animals. Dahil dyan, mas sumisikat ang industriya ng exotic pet dahil maraming negosyante ang yumayaman rito. Kapag ang isang hayop na kinuha mula sa kagubatan ay inilagay mo sa kulungan, maaaring hindi sila makapag-adapt sa bago nilang tirahan. Ang halimbawa nito ay ang mga parot. Hindi sila makalipad sa kanilang hawla, hindi gaya noong nasa gubat pa sila nakatira. Kaya naman maaaring mabagot ang parot, ma-stressed o maging agresibo dahil hindi sila sanay mamuhay kasama ng mga tao. Ang stress pa naman ang pinakamatinding kalaban ng hayop kapag nasa kulungan. Gaya na lang din ang unggoy. Kapag na-stress ang unggoy, maaaring saktan nila ang kanilang sarili o anumang bagay na masama sa kanila. Maaaring saktan nila ang kanilang sarili na humantong sa kamatayan. Kaya naman kung isa ka sa mga tao na nagbabalak na mag-alaga ng exotic pet, pag-isipan mong mabuti kung ito ba ay nararapat para sa iyo. Tandaan, merong kaakibat na responsibilidad ang pag-aalaga ng hayop, kaya kung wala kang sapat na oras at budget, mas mabuti kung huwag ka na lang mag-alaga. Hindi mo maipapakita ang pagmamahal mo sa hayop sa paraan ng pag-aalaga ng exotic pets. Sa tingin ko, mas maipapakita mo ang malasakit mo sa hayop kung pababayaan mo silang mamuhay sa likas nilang tirahan ng malaya. Wait lang muna guys, meron lang akong konting isa-shoutout. Hello kay Bekong. Hello rin kay Ralph. Happy birthday kina Eric at Erica Liquido. John Liam Santos Payawal. Happy birthday rin kay Mama Lydia Liquido. At sa mga grade 2 students ng Mambucal Falls Payatas Elementary School. Ngayong nalaman nyo ang kahulugan ng exotic pets, aalamin naman natin ang 10 pinakasikat na exotic animals na madalas alagaan ng mga tao. Malay mo, balang araw ay magkaroon ka ng pets na kabilang sa listahan. Eto at panuurin nyo. Nakakita ka na ba ng alagang kwago? Willing ka bang mag-alaga ng higanting isda? O ng cute na daga? Ilan lang yan sa mga 10 exotic pets na inaalagaan ng ibang tao. Una sa ating listahan ay ang agila. Maraming tao ang gustong mag-alaga nito dahil nakamamangha ang ganda at lakas ng mga ibon na to. May mga tao rin na nag-aalaga ng agila upang sanayin ito sa sport na falconry. Ito yung sport na uutusan nila ang agila para humuli ng biktima gaya ng kuneho. Gayunpaman, hindi biro ang pag-aalaga ng agila dahil kailangan nito ang maraming oras para sanaying lumipad. Hindi mo ito palaging ikukulong dahil magiging matamlay at sakitin ng ibon.
Kailangan meron kang oras para makipag-bonding sa alaga mong agila. Mag-ingat ka nga lang dahil ang mga agila ay agresibo. Pwede ka netong kagatin. Pangalawa sa mga exotic pets ay ang mga hognose snake. Isa naman itong hayop na nangangagat kaya mag-ingat ka rito. Gayunpaman, maliit lang ang mga pangil nito kaya ang sabi ng iba, hindi raw masakit ang makagat nito. Maraming tao ang nawiwiling mag-alaga nito dahil sa kanyang angking ganda. Sa tuwing nilalapitan ito ng mga tao, nagpapanggap ito ng kunwari ay patay na sila para lumayo ka sa kanila. Kapag hindi yun gumana, magkukunwari silang parang kobra at palalapadin nila ang kanilang leeg para katakutan mo sila. Pero parang hindi yun effective. Ang cute kasi nila kaya parang hindi ako natatakot sa kanila. Ang susunod sa listahan ay ang alligator gar. Sa sobrang laki ng isda na ito, sinong mag-aakala na pwede pala itong alagaan sa aquarium? Pwede kasi itong humaba ng 8 talampakan at tumimbang ng 150 kilos. Para sa iba, gusto nila ang mag-alaga ng ganitong isda dahil para kang may alagang dinosaur sa loob ng inyong bahay. Yun nga lang, kung gusto mo mag-alaga ng alligator gar, kailangan mo itong ilagay sa dambuhalang aquarium. Dahan-dahan ka rin sa pagpapakain dahil baka kainin nito ang iyong daliri. Grabe naman pala itong isda na ito. Pwede kang masugatan kapag kinagat ka. Ako kasi kapag kinagat niya ako, lilitsarin ko yung isdang yan. De joke lang. Next ay ang sloth. Nakakita ka na ba ng sloth? Para itong unggoy na may matutulis na kuko at kung umiti akala mo kakatapos lang niyang umutot. Maraming tao ang may gustong mag-alaga ng sloth dahil hindi ito agresibo at napakaamo. Gayunpaman, palagi mong iisipin na ito ay mga wild animals at hindi sila nabibilang sa bahay ng mga tao. Ang sloth ay mabilis makaramdam ng stress sa tuwing napapaligiran sila ng mga tao. Medyo mapili rin ito sa kanilang kinakain kaya mas mabuti kung pakawalan na lang ito sa gubat. Sabi ng iba, sobrang baho daw ng mga sloth dahil puno ng lumot ang katawan nito. Kaya kung ako sa inyo, huwag niyo itong hahawakan. Number 5 ay ang mga raccoon. Ito ang hayop na gustong alagaan ng ibang tao dahil para sa kanila, ang cute-cute daw nito. Maliksi at makulit kasi ang mga raccoon kaya para kang may laruan sa bahay kapag kasama mo ito. Yun nga lang, hindi recommended sa mga fur parents ang mag-alaga ng raccoon dahil masyado itong mabangis at agresibo. Ito ay mga wild animals kaya kung minsan, bigla na lang itong mga ngagat. Kaya kung nais mong mag-alaga ng raccoon, dapat ay may malawak ang karanasan sa pag-handle at pagturo ng disiplina sa mga wild animals. Siguradong pati ang mga aso at pusa ay mag-i-enjoy kapag may raccoon sa inyong bahay. Number 6 ay ang chinchilla. Isa itong uri ng daga na may makapal na balahibo at mukha na ubod ng cute. Maraming tao ang gustong mag-alaga nito dahil mukha silang stuffed toys na gumagalaw. Kung gusto mo rin mag-alaga ng chinchilla, dapat ay may kulungan ka at ligtas na bahay dahil baka awayin ito ng inyong pusa at aso. Pero sa sobrang laki ba naman ng daga na ito, baka ang pusa pa ang matakot sa chinchilla. Kada umaga, kailangan mo itong ilagay sa bowl na may buhangin. Ito kasi ang paraan ng mga chinchilla upang linisin ang kanilang balahibo. Hindi madali ang mag-alaga ng chinchilla dahil pihikan nito sa pagkain. Mabilis ding mag-init ang katawan ng chinchilla dahil sa makapal na balahibo, kaya kailangan malamig ang kanilang kwarto. Number 7 ay ang mga kuwago. Yup, sa maniwala ka man o hindi, may mga tao na nag-aalaga ng owl. Sang-ayon ka kaya kapag sinabi ko ang kuwago ang pinaka-cute na ibon? Sabi nila, pinaka-nakikitan raw sa kuwago kapag nakikita nila ang malaking bilog na mata. Napaka-curious ng mga ibon na ito, palatandaan kung gaano katalino ang mga ibon na to. Yun nga lang, mahirap mag-alaga ng kuwago dahil kapag nakalabas ito ng inyong bahay, pwede itong lumipad at hindi na bumalik pa sa inyo. Pangalawa ay nagiging sakitin ng kuwago kapag nakakulong lang ito sa loob ng hawla, kaya dapat mo itong bigyan ng atensyon para maging malusog. Ikaw,
Hindi ka ba matatakot kung maikipagtitigan sa'yo ang kwago? Number 8, stick insect at leaf insect. Kung ang mga stick insect ay kayang gayahin ng mga tangkay ng halaman, ang leaf insect naman ay kayang gayahin ng dahon. Sa lahat ng mga hayop, ito na ata ang pinakakakaibang alagaan. May mga tao na nagugustuhang alagaan ito dahil saan ka pa nakakita ng insekto na gayang-gaya ang halaman. Kapag meron kang ganitong alaga, huwag mo itong bibitawan dahil kapag napapunta ito sa halamanan, baka mahirapan ka nang hanapin. Ang insektong ito ay nabubuhay lang ng 1 taon, kaya bagay ito sa mga tao na mabilis magsawa mag-alaga. Low maintenance lang ang pag-aalaga nito, ibig sabihin, hindi magastos at hindi komplikado ang mag-alaga ng insekto. Halaman lang din ang ipapakain mo sa insektong ito kaya hindi magastos. Number 9 ay ang sugar glider. Mukha itong pinaghalong daga at squirrel, ngunit mas malapit itong kamag-anak ng kangaroo dahil pareho silang marsupial. Kasali ito sa ating listahan dahil saan ka pa nakakita ng bubwit na kayang lumipad. Meron itong malapad na balat sa tagiliran kaya pwede itong magpadausdos sa hangin. Kahit ibato mo ito sa ere, kaya itong lumipad pabalik sa kanyang amo. Maraming tao ang gustong mag-alaga ng sugar glider dahil sobrang cute nito, lalo na habang kumakain. Kung meron kang alagang sugar glider, pwede mo itong pakainin ng insekto, prutas at maski na butiki. Yun nga lang, kung meron kang sugar glider, huwag ka na mag-alaga ng pusa at baka gawin pa yung merienda ni Muning. Ang last sa ating listahan ay ang ring-tailed lemur. Para sa kanila, masarap ang mag-alaga ng lemur, lalo't mabuti raw ito para mawala ang stress mo. Kalmado lang kasi ang lemur, mas mabait pa nga raw ito kaysa sa makukulit na aso. Yun nga lang, mahirap alagaan ng lemur lalo na't pihikan ito sa pagkain at sensitibo sa kanyang tirahan. Omnivore ang mga ring-tailed lemur, kaya kinakain nito ang parehong prutas at insekto. Kahit mukha itong mabait, huwag kakalimutan na ang mga hayop na ito ay agresibo sa tuwing hindi ka nito kilala. Bukod pa riyan, ang mga ring-tailed lemur ay napakamahal dahil umaabot raw ng 1 milyon ang bentahan nito sa pet market. Mahalagang malaman ninyo na kailangan nyo ng DENR permit kung gusto nyong mag-alaga ng mga wild animals. Kung wala kang DENR permit, ibig sabihin ay huwag ka nalang mag-alaga ng mga exotic pets dahil hindi mo yon kayang alagaan. Isa rin itong paalala na huwag kang manghuhuli ng mga wild animals sa gubat para lang gawing alaga sa bahay dahil kawawa naman ang hayop kapag ikinulong mo lang sa hawla. Mas maganda, hayaan na lang natin silang mamuhay ng malaya sa gubat. Para sa susunod na video, aalamin naman natin ang 10 insekto na madalas alagaan ng mga exotic pet collector. Siguradong magugustuhan nyo ang susunod nating video dahil puno ito ng mga kakaibang insekto na mukhang alien. Sit back, relax, and enjoy the video. Number 1, spiny stick insect. Sa kabila ng pangalan ng insektong to, mas mukha pa rin itong cactus kesa sa stick. Ang katawan nito ay balot ng matutulis na spine na ginagamit nila bilang panakot sa kanilang predator. Dahil rin sa kanilang anyo, mabilis silang makapag-camouflage sa halamanan. Mukha itong natuyong dahon kaya mahirap itong hanapin sa tuwing nagtatago. Amazing, di ba? Madalas na light brown ang kulay nito, ngunit paminsan-minsan nagiging kulay green din. Pinaniniwalaan na ang kulay nito ay nakadepende sa kulay ng kanilang environment at sa uri ng dahon na kanilang kinakain. Sa video, makikita ang pagkakaiba ng babae sa lalaki. Ang mga babaeng stick insect ay mas malaki sa lalaki at mas makapal ang exoskeleton. Kaya madalas na alagaan ng mga pet collector ang babaeng stick insect kaysa sa lalaki. Number 2, sunset moth. Una itong nadiskubre ng biologist na si Drew Durie noong 1773 sa isla ng Madagascar. Dahil sa kanilang kulay, inakala nila na isa itong paru-paro. Kinalaunan na pag-alaman na isa pala itong moth o gamo-gamo.
Ayon sa nakakita na ng insekto na to, isa sila sa pinakamagandang gamo-gamo sa mundo. In fact, maraming insect collector ang ginawa ito bilang pet. Bukod sa hindi ito mahirap alagaan, maganda din ito bilang palamuti o jewelry piece. Sa katunayan nga, noong 16th century, ginagamit ito ng ilang mayayaman bilang alahas o status symbol ng mayayaman. Buti na lang at sa kabila ng kaliwat kanang panguhuli sa insekto na to, nananatiling marami pa rin ang kanilang populasyon. Number 3. Praying Mantis. Ito ang insekto na mukhang out of this world, ngunit nakapasok pa rin sa ating list. Marami kasing natutuwa sa mala cartoons netong mukha. Dahil dyan, maraming tao ang nag-aalaga nito dahil bukod sa madaling alagaan, hindi pa ito mapanganib sa tao. Kung natuwa ka sa ganda ng praying mantis, mas matutuwa kang malaman na may 2,300 species ng mantis na nagkalat sa buong mundo. May kita sila sa iba't ibang lugar, maliban lang sa nagyayelong lugar gaya ng Antarctica. Pero kung trip mong mag-alaga ng insekto na to, dapat mong malaman na 4 to 6 months lang ang tinatagal ng kanilang buhay. Kaya kung hanap mo ang pet na pang mabilisan lang, ang mga praying mantis ang bagay para sa'yo. Number 4. Luna Moth. Ito na ata ang paborito ko sa ating list dahil sa kanilang ganda kung lumipad. Una mong mapapansin ang kanilang mahabang pakpak sa bandang dulo na nagdagdag sa ganda ng gamo-gamo na to. May haba ito na 4.5 inches, singlaki lang ng iyong smartphone. Madalas na nag-aalaga ng Luna Moth ay nag-uumpisa sa caterpillar. Aalagaan nila ang caterpillar hanggang sa matapos ang metamorphosis. Pagkalipas ng 3 buwan ng metamorphosis, saka mo lang makikita ang Luna Moth. Malas lang dahil 3 buwan mong inalagaan ang caterpillar, ngunit mabubuhay lang ang Luna Moth sa loob ng 1 linggo. Can you imagine? 3 buwan mong inalagaan ang caterpillar, pero 1 linggo lang ang buhay ng gamo-gamo. Anyway, isa pa rin ito sa pinakamagandang insekto sa list, kaya sulit ang pag-aalaga rito. Number 5. Membrasis mexicana. Mas kilala sa tawag na tree hopper, ang insekto na to ay nakapasok sa ating list dahil sa kanilang kakyutan. Dahil sa kanilang kulay, madalas ito magtago sa halamanan at bulaklak. Sila ay parang ugly duckling dahil nagsisimula sila bilang purong itim. Habang tumatagal, nagbabago ang kanilang anyo at lumilitaw ang kulay. Pwede kang mag-alaga nito sa loob ng garapon, pero dapat mong malaman na isa itong peste sa halaman. Meron itong panusok na kayang humigop sa katas ng halaman na kanilang matitirahan. Dahil dyan, madalas itong isprayan ng insecticide dahil masama ito sa mga pananim. Kaya naman for me, it's a no-no kung may mag-offer sa akin ng insekto na to. Number 6. Katitid. Dahil sa kanilang anyo na parang dahon, mabilis silang naglalaho sa halamanan. Hinango ang kanilang pangalan dahil sa ingay na kaya nitong ilabas tuwing hinahawakan. Sa tuwing may lumalapit na predator, hindi ito gumagalaw para mukha talaga silang dahon. Lumilipad din ito para makaiwas sa kanilang kalaban. Kung trip mong mag-alaga ng katitid, dapat ay committed ka sa kanila sa loob ng 1 taon. 1 year lang kasi ang kanilang buhay. Hindi rin ito mahirap pakainin dahil pawang mga dahon lang ang kanilang kinakain. Kailangan mo nga lang mapanatili ang temperatura na 25 to 30 degrees Celsius sa kanilang paligid kung ayaw mo itong mamatay na maaga. Sa kabuuan, isa ito sa pinakamadaling alagaang insekto. Yan ay kung kaya mo silang makita sa halamanan. Number 7. Atlas Moth. Ito ang pinakamalaking gamo-gamo sa mundo at mapalad tayo na makikita rin ito sa Pilipinas. Maganda ang color pattern ng kanilang pakpak. Pero alam mo ba na ginagamit nila ito bilang panakot sa mga predator? Ang kanilang pakpak kasi may pattern na nahahawik sa kaliskis ng ahas. Dahil dyan, natatakot ang mga ibon, paniki at maski na tao na lumapit sa kanila. Dahil sa kanilang natatanging laki at itsura, naging patok itong alagaan ng mga exotic pet enthusiast. Paborito rin itong picturean ng mga photographer. Sa loob ng 1.5 buwan, nagsisimula ito bilang caterpillar. Pagkalipas ng 7 buwan na transformation, saka ito lalabas bilang ganap na Atlas Moth.
Pag nagkataon, magsawa ka ng kunan nito ng litrato dahil nabubuhay lamang ang Atlas Moth ng 7 araw. Number 8. Poodle Moth. Nadiskubre ang cute na insekto na to noong 2009 at mabilis na nag-viral sa internet. Maraming netizens ang hindi makapaniwala sa ganda ng insekto na to at inakala pang edited o photoshopped. Aakalain mo na sa animated movies ka lang makakakita ng ganitong insekto. May kita lang ang poodle moth sa Venezuela, South America at sobrang bihira lang ito matunton ng mga scientists. Dahil sa cuteness overload ng insekto na to, maraming exotic pet collector ang nagbabayad ng malaking halaga pakabili lang ng insekto na to. Sa ating list, ito na ata ang pinakamahal o most expensive insect. Ang iba kasi nagbabayad pa ng 50,000 pesos para lang makakuha ng buhay na specimen. Take note, 7 araw lang na nabubuhay ang poodle moth kaya mapapaisip ka kung sulit ba ang 50,000 pesos? Ito ang isa sa pinakamalaking pamilya ng butterfly na nagkalat sa bawat sulok ng mundo. Kahit pangkaraniwan na ang paru-paro na to, hindi maitatanggi ang kanilang ganda. Kung minsan, kumpul sila kung magsama sa tuwing dumadaan ang winter season. Ginagawa nila ito sa tuwing malamig ang paligid. Sa ngayon, bumababa na ang populasyon ng monarch butterfly dahil sa patuloy na paggamit ng pesticide ng mga magsasaka. Kahit pinapatay ito ng ilang tao, may mangilan-ngilan pa rin na pinipiling hulihin ito ng buhay upang alagaan. Kung may alaga ka ng ganitong paru-paro, maswerte ka dahil isa ito sa may pinakamahabang buhay na tumatagal ng 6 na linggo. Number 10. Flower Mantis. Last sa ating list ay ang isa na ata sa pinakamagandang insekto na ngayon mo lang makikilala. Isa ito sa pinaka-in-demand na insekto ng mga pet collector dahil sa natatangin nitong ganda. Mukha kasi itong buhay na bulaklak na bumagay naman sa kanilang pangalan. Maraming varieties at color mutation ang available sa market kaya mas lalo kang gaganahan na mag-alaga nito. Madali rin itong pakainin dahil pawang mga langaw ang paborito nilang kainin. Maikli lang din ang kanilang buhay na tumatagal ng 6 na buwan kaya huwag kang magulat kung bigla na lang itong mamatay. Maski dito sa Pinas, pwede kang makahuli ng flower mantis sa gubat. Good luck na lang sa'yo dahil sa husay ng kanilang camouflage, mukhang mahihirapan kang humuli nito. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating list? Comment down below kung alin sa mga insekto na to ang gusto mong alagaan. Maraming salamat sa inyong panunood now. See you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!